Nakaapekto na raw ang mga nagdaang sama ng panahon sa presyo ng bigas. At live mula sa Pasig, may unang balita live, si Bam Alegre. Bam, gaano kataas ang itinaas ng mga presyo ng bigas dyan? Ayon sa mga tindera, mataas enough para umaray ang mga suki. At pinalawig ng Pangulo yung rice importation para panatilihin yung farm gate price ng palay. Pero dito nga sa Pasig Palengke, mataas daw ang presyo ngayon ng bigas. Sa bisa ng isang executive order, dinagdagan ng 2 buwan ang rice import ban hanggang sa katapusan ng taon. Naunang sinuspindi ang rice importation para alalayan ang mga magsasaka natin dahil bumababa ang farm gate price ng palay. Lalo't papalapit na ang wet harvest season. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, inaasahang mag-average sa 42 pesos kada kilo ang well-milled rice at nasa 40 pesos kada kilo ang regular milled rice ngayong Nobyembre. Bagaman natutulungan ng ating mga magsasaka sa kanilang mga ani, mataas naman daw ang benta ngayon ng bigas ayon sa tindera rito na si Aiza Tuason. Isang buwan na raw mataas ang presyo ng bigas. Ang local rice, dating nasa 35 pesos, ngayon nasa 39 pesos na per kilo. Nakakaapekto raw sa presyo ng bigas ang sama ng panahon na nararanasan ng bansa. Dahil dito, marami na raw ang umaaray ng mga mamimili. Pakinggan natin ang pahayag ng ating nakapanayam na tindera. Sobrang taas po na presyo ng bigas natin ngayon, sir. Kaya po, madami na rin po mga nagrereklamong mga buyer, tsaka kami rin pong mga nagtitinda ng bigas. Yung ban po ng ating gobyerno sa imported, syempre pag wala po imported, possible po na tumaas po yung local, tsaka syempre yung imported rice. Tapos panahon din po, nakakadagdag din po sa pagtaas ng presyo natin. Marisa, estimate ng Department of Agriculture may sapat na supply ng bigas ang bansa sa humigit kumulang 3 buwan. Itong unang balita mula rito sa Pasig Palengke, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.